Okay, let's go. Hello, my dear Aquarius. Hello, 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 mga my dear. Kumusta kayo, mga my dear? May paganon, no? Okay, my dear Aquarius. November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear. Medyo naibibirit ko na yung boses ko, mga my dear Aquarius, kasi yung mga previous reading natin, medyo mahinhin tayo ng very, very slight. Okay, so my dear Aquarius, reminder of course na ang gagawin natin ngayon, mga my dear Aquarius, ay general reading, so hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear Aquarius, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? So, kukuha ako, my dear, ng baraha. Sumasabay pa yung acid reflux ko. Kukuha ako ng baraha, my dear, bawat isang araw. From November 1 hanggang November 7, kukuha tayo ng card. And then, titingnan natin kung ano nangyayari sa November 1, titingnan natin kung ano nangyayari sa November 2 hanggang November 7. And then, i-combine natin yung energy para medyo, parang i-conclude natin siya sa isang message. Ganon, okay? So, let's go na tayo, mga my dear Aquarius. Hello, my dear. Kumusta? 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 Kumusta ka, my dear? Okay? I hope na okay ka lang, 'di ba? May ano lately, apektado kami, bagyo. Pero ngayon maaraw naman na sa labas, no? Thanks God, 'di ba, na hindi siya nagtagal, no? Okay, sa mga nasalanta, laban lang. Ang dami ko sinasabi today. Okay, ang dami kong hanash. Okay, so let's go tayo. November 1 energy. Saan siya na, my dear Aquarius? Minsan pagkamadaldal ka mo din talaga ako na yung bunganga ko wala din talaga sa ayos. Minsan naiinis ako sa sarili ko. Uy, wag ganun. Okay, let's go tayo. November 1. Uy! Uy! This is the energy of the Six of Sword. Okay? So, energy ng Six of Sword. Okay, pamain na lang. Di ba ganyan yung pag nagpapamain? Okay. So, sa energy ng Six of Sword, my dear, ang gamit kasi natin ngayon is the Tarot of Haunted House, my dear. Sa Six of Wands, ay sa Six of Swords kasi, my dear, ito yung kwento niya kasi is more on parang, based on pagkakaintindi ko, parang na-rescue siya doon sa lumulubog na sitwasyon. Parang ganon. So, kung i-interpret ko siya, my dear, based on the energy, based on the meaning of the card, ang nakukuha ko, my dear, na energy sa November 1 is more on parang na-rescue ka doon sa isang sitwasyon. Okay? Parang na-overcome mo yung isang sitwasyon, my dear. So, may ganon. Parang ka nabunutan ng tinik or parang kang nakahinga doon sa isang sitwasyon. So, expected, my dear, na meron parang energy of release na energy sa November 1 regarding sa iniisip mo. Kasi this is the Six of Swords. So, may kinalaman sa energy ng mind, my dear. So, parang gano'n na nakukuha ko na parang posibleng meron energy, my dear, na matagal mo na siyang iniisip or problema na matagal na naglalaro dyan sa isipan mo. And then, pagtungtong, my dear, na November 1, parang kang, huy, nakahinga ka. Hindi naman as in like, solved na energy. Kasi kung titingnan mo yung Six of Swords dito, my dear, merong image doon, which is, ayun siya, ayan, na lumilingon pa rin siya doon sa lumulubog na, ito yon yung may mga sword dyan, parang lumulubog na boat, ayan, okay? So, parang nililingon pa rin niya. So, ang nakukuha ko, my dear, is, hindi siya as in like, pagtungtong na November 1 is, okay na talaga. Nandoon pa rin siya, pero parang, alam ko na kung anong gagawin ko, or baka makaka-receive ka ng help, or magkakaroon ka ng awakening, something like that, okay? So, let's go tayo, my dear. November 2. November 2 is the energy of, wow, the Wheel of Fortune, the Wheel of the Wind. Ayan, okay? So, yan yung itsura ng Wheel of Fortune. So, this is the November 2. Sasabihin ko na, this is the number 2. This is the energy of November 2. Sa energy ng Wheel of Fortune, ang ganda nung combination ng November 1 at saka ng November 2 kasi every time na lumalabas sa akin, my dear, ang Wheel of Fortune, it is just an energy, my dear, na parang
you are giving a second chance or parang susubok ka ulit na ma-achieve kung ano man yung mga bagay na yon. So, i-combine natin yung dalawa. November 1, parang nabunutan ka ng tinik, parang kang nakahinga, my dear. Yun ang nakukuha ko, my dear. November 2, meron ka mga susubukan ulit. You will be trying, my dear Aquarius, to do, baka makarecover ulit, or makamit ulit yung mga bagay na posibleng akala mo ay hindi mo na magagawa. Parang you will be trying again, okay? So, yun ang energy ng November 1 at saka November 2. Pero November 2, napakaganda, okay, ng energy ng November 2. Let's go tayo sa energy ng November 3. The Knight of Pentacles, okay? Knight of Pentacles, okay? Napakakisig, napakapoging Knight, okay? So, ang Knight kasi, normally sa Old Tarot, ang Knight kasi is medyo mabagal siya. Pero, nung binasa ko kasi itong meaning ng The Haunted Tarot, iba yung meaning niya. So, ano ba nangyayari? Bakit ba nakabase ako sa meaning? Dapat nakabase ako sa intuition. Uy, sorry naman, nakala ko basa. Okay? So, dapat nakabase ako sa intuition ko. Okay. Sa energy ng November 3, pasensya na ako, medyo makalat ako or medyo magulo ako kasi mixed energy ako today, as in. Okay. November 3. Okay, let us focus Aquarius. Okay, sa energy ng November 3, sa energy ng Knight of Pentacles, alam mo yung parang you are finally decided na parang mag-i-invest ka dito. Yung gano'n na nakukuha ko sa kanya na energy. So, there's a tendency na finally decided ka na nagagawin mo to. Finally decided ka na mag-i-invest ka dito. Yung parang fix na siya na energy na, ay, gagawin ko to. Okay? So, let's go tayo na November 4. Nakaka-overwhelm yung energy ngayong araw na to. Okay. November 4 is the energy of the Emperor, energy of success. Ang ganda ng energy na nasasagap ko so far, my dear Emperor. From November 1 hanggang November 4, Emperor is energy of success. Okay? I think marami sa inyo mga my dear ang mas focus sa positive na energy. Okay? Kaya ang nangyayari ay umaayos ang buhay nyo. Gumaganda ang flow ng buhay nyo. To the point na parang nagkaroon ka ng awakening or realization ng November 1, my dear Aquarius, and then November 2, sabi mo, you will try again, susubukan ko to, never give up na energy. Parang ganun ang combination ng November 1 at saka November 2, never give up. And then, fix na energy ng Knight of Pentacles, my dear, sa November 3, na sinasabi mo na, this is it. Dito na talaga ako, gagawin ko na talaga to. The feeling of success, the feeling of power sa November 4, alam mo yung parang pakiramdam na sure ka doon sa ginagawa mo, na magiging successful ako dito, na dire-diretso na to. No, ganun yung energy ng November 4. Energy, there's a tendency din, my dear, na baka meron ka ring achievement or you will be receiving good news sa November 4. Sa energy ng Emperor. Okay? Energy ng achievement. Energy ng confirmation sa November 4. Napakaganda ng energy. Alam mo yung typical, my dear Aquarius, na galing ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, tapos bigla ang nagbago yung buhay mo or biglang nagbago yung sitwasyon sa napakaikling panahon. Ganon yung eksena, my dear, ng November 1 hanggang November 4. For some of you din siguro is realization na parang hindi lang ako hanggang dito. Meron pa akong isasagad. Parang yung parang ano ka ng wings mo, my dear, and then you are ready to explore the world. Ang ganda ng energy, my dear. Ang ganda. I hope pwede ko siyang naipakita sa iyo kung ano yung energy na yun. Pero sobrang ganda niya. Yung November 1, medyo malungkot siya. Kasi nandun pa rin yung energy ng mga previous month.
Konti lang. Konting lungkot lang naman. Pero, let's go tayo November 5. The energy of the Sun card, my dear. Tutuloy pa ba natin to, my dear? Sun card is energy of new beginnings, positive energy to. Kung meron ka ning question sa utak mo, it is the answer is yes. Ang ganda ng November 1 to November 7 mo, my dear. November 5, November 6. The energy of the Fool card, energy of new beginnings. Congratulations mga my dear, kino-confirm to my dear. Confirmation. You are ready na mag new beginnings. You're ready na talikuran kung ano yung mga bagay na nangyari sa'yo na hindi maganda in the past. You are ready to accept na yes, nag-fail ako dito. Or nag-fail ako sa relationship, nag-fail ako sa business. Sorry, nag-acid reflux ako. Pero it's not the end of the world. Parang ganun. I still have chance. Meron pa akong chance para magawa ko pa yung mga bagay na gusto kong magawa. Ganun yung energy niya, my dear. And dahil sa energy na yun, my dear, ginaguaranteed yung success mo in life. Last card tayo, my dear. November 7. Last card yan. Bottom deck of the card is the energy of the Hermit, the Knight of Sword. Sa energy ng November 7, the Knight of Sword, mabilisan na desisyon. Okay? So, uminto ako magpaliwanag sa November 4. Okay? Energy of power. Sabi ko kanina sa November 4, baka posibleng you will be receiving good news, so on and so forth. Sa November 5, fresh lang yung energy. Parang dala-dala mo pa rin yung November 4 na energy sa November 5. Very positive, very motivating, motivated ka, okay? And if just in case, my dear, meron kang question sa araw na to, the answer is yes. Okay? Sa energy ng November 6, sa energy ng Full card, posibleng may mga travel. Normally, nakukuha ko yung energy ng travel sa energy ng 3 of Wands, pero nakukuha ko yung energy ng travel sa energy, normally nakukuha ko yung energy ng travel sa energy ng 3 of Wands at saka ng Chariot. Pero sa energy ng Full card, nakukuha ko ngayon yung energy ng, is more on parang lumipad. Is more on parang nag-try, sumubok, o kaya parang natuloy doon sa bagay na gustong mangyari. Okay? Parang kino-confirm kasi, my dear, na kung ano yung uumpisahan mo, my dear, sa loob ng November 1 hanggang November 7 is guaranteed siya, my dear, na magiging okay. Kasi sinabi dito sa November 7 na mabilisan na yung mga pangyayari. Bigla ang naging ano na siya, quick. So, sobrang busy na niya, my dear. So, for example, nag-start ka ng negosyo, expected mo na yung negosyo na yan, magiging super busy mo dyan. Or example, my dear, kung meron kang negosyo na, tapos, nag-decide ka, my dear, na, ay, babangon ko tong business na to. Asahan mo, my dear, na pagtungtong ng November 7, you will be super busy. As in, sobrang busy mo na talaga, my dear. And, di ba, as in, like, di ba, yung energy niya. But, so far, very, very nice yung energy. Okay. Bottom deck of the card is the energy of the Hermit. Ayan siya. Sa energy ng Hermit, my dear, may mga konting ano lang, my dear. I think related sa energy ng pera, yung mga ganun na issue. Pero pakiramdam ko, my dear, sa November 1 hanggang November 7, ito yung process, my dear, talaga ng acceptance. Okay? Acceptance na kung ano yung nagawa mong mga mali sa buhay mo, hindi yun ibig sabihin na you are a failure. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. Kung meron ka mga ginawang something sa life mo, parang hindi yun yung katapusan ng mundo. You still have chance na mag-umpisa ulit.
na sumubok ulit, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Yun yung energy dito. And ginaguaranteed, my dear, na itong energy na mararamdaman mo from November 1 hanggang November 7 is dadaling ka nito, my dear Aquarius, sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. So, last message na sasabihin ko sa iyo, my dear, is be careful what you wish for. Siguraduhin mo, my dear, na lahat ng mga i-wish mo, my dear, sa November 1 hanggang November 7 is actually magaganda and will be beneficial sa'yo. Okay? Huwag ka mag-wish na sana bumalik sa akin si ganito, si ganyan, si ganon, si ganyan. Tapos yung mga pinababalik mo is yung mga taon or energy na minsan sinira yung buhay mo. Huwag ganon. Kasi mangyayari talaga siya. Okay? Mangyayari talaga siya. Okay, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung November 1 hanggang November 7, 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Mag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear.